Habang tumatagal, nagmumukha na daw akong unggoy, sabi ni Mister, kaya siya ang pinaasikaso ko sa aming 6 na anak. Share ko lang to kasi hanggang ngayon natatawa pa rin ako. Ang Mister ko, medyo may pagkabibo magsalita. Isang gabi habang nag-aayos ako ng buhok sa harap ng salamin, bigla ba naman nagsabi ng, "Love, habang buhay na ba, yang ganyang itsura mo? Habang tumatagal, nagmumukha ka ng unggoy." Aba, napatingin talaga ako sa kanya. Sabi ko, "Ah, ganon? Sige. Tutal mukha na pala akong unggoy, ikaw muna bahala sa mga bata." Kinabukasan, kunwari inaway ko pa siya konti para dramatic. Nag-impake ako ng maliit na bag, kunwari lang may laman, mostly charger at toothbrush lang naman, tapos nag-message ako sa best friend ko na kakuntsaba ko. "Mars, tuloy na to, Operation Unggoy." Nagpanggap akong naglayas. Nasa bahay lang ako ng best friend ko, 2 kanto mula sa amin. May popcorn pa kami habang nanonood sa CCTV ng bahay namin gamit ang phone ko. Unang araw pa lang, kita na namin sa CCTV ang mister ko na parang naligaw sa sariling bahay. "Nasaan ang medyas ni Bunso? Bakit walang kanin? Anak, tigilan niyo yang sabay-sabay na iyak. Halos malaglag kami sa sofa kakatawa." Tanghali pa lang, ang sala parang dinaanan ng bagyo. May laruan sa sahig, may gatas na natapon, may isa kong anak na naka-diaper lang na tumatakbo sa harap ng kamera. Yung mister ko pawis na pawis, buhok niya nakatayo na parang sinabunutan ng hangin. Pagdating ng gabi, nakita ko siya sa kusina, tulala habang sinusubukang magluto ng itlog. Sunog pa. Yung 2 kong anak, 2 araw nang hindi naliligo. Kita ko sa CCTV. May guhit na ng dumi sa pisngi. Second day, mas malala. Yung mister ko parang hindi na natulog. May eye bags na akala mo may dalang grocery, nakasuot ng t-shirt na may mancha ng gatas at ketchup. Tapos narinig ko pa siya na nagsasabing, "Love, umuwi ka na. Di ko na kaya." Ay nako, dun ako medyo na-touch. Pero mas nanaigang tawa ko. Pag uwi ko sa bahay after 2 days, pagpasok ko pa lang sa gate, parang may kakaibang amoy na sumalubong sa akin. Amoy pinaghalong pawis, gatas at kalat. Pagbukas ko ng pinto, parang gusto kong umatras. Ang sala, parang may fiesta ng mga laruan. Ang kusina, may hugasin na parang tower. Yung 2 anak ko, mukhang galing bundok, buhok buhaghag, pisngi may marka ng kung ano-anong kinain. At ang mister ko, hindi ko siya nakilala sa unang tingin. Losyang na losyang. Buhok sabog, mata namumugto, balbas hindi napantay. Para siyang ewan na bagong labas sa giyera ng pagiging house husband. Pagkakita niya sa akin parang nakakita ng anghel. "Love! Buti bumalik ka na!" Hindi ko napigilan. Tumingin ako sa kanya mula ulo hanggang paa, tapos sabi ko habang nakangiti ng malapad, "Love, sino sa atin ang unggoy ngayon?" Simula noon, hindi na niya ako tinatawag na unggoy. Ako na ulit ang reyna ng tahanan. Tumutulong na rin siya sa gawaing bahay na parang may trauma pa rin sa 2-day experiment namin.